Nakasulat ito sa mula kay San Lucas, Kabanata 24, talata 32. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo ay kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Amen. So our whole journey in this new evangelization will focus on hearts burning for Christ. And so, to give us our session, the church in the synodal path, let us welcome the Bishop of Caloocan, President of Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Most Reverend Pablo Virgilio Ambo S. David Didi. Sa puso natin buhay si Cristo, isang simbahan, isang patutuhan, ikaw at ako. Sa puso natin buhay si Cristo. Pwede po ba kayong maimbitahan na tumayo sa dali? Huminga ng malalim. Ipikit ang mata. Iyuko ang ulo. Patahimikin ang isip. Ituon ng buong puso, isip, kaluluwa sa Panginoon na tumawag sa atin sandaling ito upang turuan niya tayo tungkol sa kahulugan tunay na pakikipagtibay. Mula kay San Lucas, chapter 24, verses 28 to 30. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy na sa paglalakad. Ngunit siya'y tinigil nila. Halipo kayo at tumuloy muna kayo dito sa amin. Papalubog na po ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama si Jesus sa kanila. Nang sila'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-pirasuyo, inigay sa kanila. At noon mismo, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang naglaho sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala parang nagliliyab ang ating mga puso habang tayo kinakausap niya sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para na sa unang-una ngayon magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po. Into the wrong direction.
At ito ang dahilan kung bakit niyugyug ni Pope Francis ang simbahan. Kasi totoo namang nakikilakbay na tayo sa isa't isa. Pero maraming beses sa maling direksyon. Papatakas sila. Hindi lang sila naglalakad sa ilalim ng maliwanag na buwan. Kung kaya ni hindi siya nakilala kung nakilakbay siya sa kanila. Kinailangan muna niyang ukawin ng kanilang mga puso. Kasi nagdidilim ang paningin nila. Ang interpretasyon nila sa lahat ng nangyari sa Jerusalem ay kabiguan. Wala ni katiting na parang pagmumula na nagtagumpay ang Diyos sa Jerusalem. Ang tingin nila, ito ay kabiguan, pagkatalo, tapos na ang lahat. Kaya alsabalutan na tayo, tumiwalag sila sa kanilang mga kapatid. Naglakad silang magkasama. They were in synodality with each other. Kaya nagkakamali tayo pag inisip natin na ang meaning lang ng synodality is walking together. You can be walking together, but that has nothing to do with synodality. Gusto kong simulan dito. Ang synodality is not about you walking with each other. It's about God walking with us. Ang Diyos nakikilakbay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na nagkatawang tao upang makilakbay sa sangkatauhan at ituro tayo sa tamang direksyon. Dahil madalas naliligaw tayo ng landas. Noong pong last Tuesday, gusto kong gamitin introduction nito. Si Pope Francis, nabanggit ko ito sa aking homily last Tuesday dahil kagagaling mo lamang po sa International Synodal Consultation with Parish Priests. Noong last day ng consultation, nagkaroon kami ng dialogue with Pope Francis at may napiling 6 na pare na magpo-pose ng question sa Santo Papa. Isa doon ay isang Pilipinong pare, si Father Jerry Santos. Pero doon sa kanyang panayam na yun, nagkwento siya. Kinuwento niya ang tungkol sa isang mama na nagkaroon daw ng conversion experience. Naranasan niyang nakakatagpo niya si Kristo sa buhay niya. At kinuwento niya kung paano ito nangyari. At sinabi niya, yung karanasan na yun, dahil siya hindi Kristiyano, sa pamamagitan ng karanasan na yun, parang pakiwari niya, niyayaya siya ng Panginoon na makilakbay sa simbahang Katolika. At tanong niya, pwede po ba akong mabinyagan? Tawanan kami nung sinabi daw ni Pope Francis dun sa mama. Tumingin daw siya sa likod at nakita niya yung gripo. Yung gripo dun sa sakristia. Tapos dinala niya doon yung mama. Pinayuko niya yung mama. Pinaagos niya yung gripo. At sumalok siya ng tubig sa gripo at sinabi niyang binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na walang kasama kundi ang sakristan bilang testigo. Sigurado ako magre-react kayo doon. Kasi parang hindi man lang nag-undergo ng requirements, di ba? Mahilig tayo dyan. Sangkaterbang requirements. Minsan, nagpanting-anting ako nung malaman ko
ng lahat pala ng mga parokya namin Kapitbahay humihingi namin. muna ng birth Hindi certificate makapag-first communion. sa mga bibinyagan. Madami doon sa aming mga urban poor, walang birth certificate. O, yun na Ang nga. tawag sa kanila, undocumented citizens. Ngayon, paano sila magpapabinyag kung walang dalang birth certificate? Ang sabi ko First sa communion na kaparian, nga yun, hindi pa sino nagsabi sa inyo na nire-require ang birth certificate? Kasi daw po, pag nilista yung pangalan, baka magka-conflict yung baptismal sa birth certificate. Sabi ko, oo. Kung rehistrado yung bata, hingan nyo ng birth certificate. Pero kung malinaw na hindi rehistrado, ay binyagan na ninyo. Bakit ba naman sa katerba yung mga requirements natin? Brother lang Pakinggan niyo yung to. kapitbahay namin. Sa aklat ng Hindi na- Acts of the Apostles. Hindi nakasali. Wow, pumapalakpak kayo. Ibig sabihin sa inyo din? Laging disadvantage ng mga poor people Undocumented na nga sila Ang sabi niya, halika, dinala siya sa ilog, ayun, bininyagan siya. Ganyan din sa Acts chapter 10, si Cornelio at mga Gentiles, hindi makapaniwala ang mga Hudyo, nadadapo din ng Espiritu Santo sa mga Gentil, ibig sabihin sa mga hindi Hudyo. Dahil nakaprogram silang mag-isip na ang pwede lang babaan ng Espiritu Santo ay mga kapwa nila Hudyo. At nung makita nila na kumikilos ang Holy Spirit dito sa mga hindi Hudyo, sabi ni San Pedro, anong pipigil sa atin na binyagan ang mga to? At sa Acts chapter 16, ito yung pagbasa just a few days ago, naalala ninyo, nang ikulong sila, tapos nagkaroon ng lindol, tapos nabuksan ang mga kulungan, dahil madilim, akala ng gwardya, tumakas na sila. Kaya sasaksakin na sana niya ang sarili niya dahil alam niya, mapapahamak siya kapag tumakas itong mga bilanggo. Noon sumigaw si San Pedro, sabi niya, huwag mong gagawin yan, hindi kami tumakas, nandito kami sa loob ng gulungan. At nagsindi siya ng sulo, at nang makita niya na nandoon sila, napaluhod siya sa harapan nila. At tinanong niya, ano ba ang dapat kong gawin upang ako rin ay maligtas? At nung sandaling yun, tumuloy sila dun sa bahay, doong guard, doong bilangguan. At matapos sila'y makasalo, bininyagan ang buong pamilya. Parang madalas nating makalimutan kung ano ang tunay na requirement para sa binyag. Hindi catechism. Ang tunay na requirement sa binyag is not catechism, but conversion. Conversion. Hindi indoctrination, kundi palatandaan na nagkaroon ng May record, pagbabagong loob matapos na makatakbo ng may record. personal ang Basa ko Panginoong Jesucristo PPC. sa pamamagitan ng pagsaksi ng isang alagad sa mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Yun lang. Makatagpo si Kristo buhay. At kapag hinahanap si Kristo, ang Kristong buhay, huwag niyong ituturo yung kahoy na crucifix. Si Kristo ba yun? Oo, larawan, kahoy lang yun. Ang tunay na larawan ni Kristo ay walang iba kundi ikaw, ako, tayo, ang sambayanan ng mga alagad. Yan ang buhay na Kristo. At
Yan ang Kristo nakikipag-usap sa inyo ngayon. Hindi ako tumayo dito bilang si Bishop Ambo. Umatayo ako dito sa ngalan ni Jesus. At siya ang ibig kong makipag-usap sa inyo ng puso sa puso. Sandali ito. Amen. Amen. Ang bawat nakakatagpo ng personal ng Panginoong Jesucristo ay namumula, nagigising, nagkakaroon ng pagbabago ng kalooban na ang tawag sa Griego ay metanoia, sa Ingles, conversion. Binabago niya ang direksyon ng buhay mo. Di ba kinakanta natin yun? Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligayang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Ang tawag dyan sa English, awakening. Kapag nakikilala mo na, nakakatugon ka na sa kanyang tawag, tungo sa lubos na bagong buhay, isang bagong relasyon sa Diyos. Hindi na bilang nilalang lamang sa harap ng may lalang. Hindi na bilang hugis at wangis lang ng Diyos, kundi bilang miyembro ng pamilya ng Diyos. Yung catechumenate, yung faith formation ay follow-up sa conversion experience. Walang saysay ang binyag kung walang conversion experience. Yan ang problema natin in the Philippine setting. Mula nung makasanayan natin ang magbinyag ng mga paslin, akala natin tapos na. Nakakalimutan natin that the sacrament of baptism is only one of the sacraments of initiation. Hindi siya nalulubos hanggat hindi natin siya dinadala sa kumpil. At ang kumpil ay pagpapatibay. Kaya kailangan mo siyang patibayin dahil mahina pa siya. Mahina pa. Wala ka pang pananampalataya kapag hindi pa kusang tumutugon ng tao sa tawag ng Diyos. Kapag hindi pa siya namumulat, kapag hindi pa niya naramdaman yung liyab ng puso dahil nakatagpo niya, narinig niya, at nakalakbay niya ang Diyos. Ang Diyos na nakikilakbay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yun ang synodality. Ang synodality hindi lang pakikilakbay natin sa isa't isa, pakikilakbay ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Jesucristo. At si Jesucristo, binibiyayaan niya tayo ng Espiritu Santo upang pagbuklurin niya tayo. Yun ang tinatawag nating communion, upang maramdaman natin na bahagi natin ang isa't isa. Yun ang participation. Na kapag nasaktan ang isang bahagi ng katawan, di ba sinasabi natin yon? Ang sakit ng kalingkingan? Sakit ng buong katawan. Totoo ba yon? Depende. Kung malusog ang katawan, kung buhay ang katawan, mararamdaman mo ang sakit ng iyong kalingkingan. Kaya kung buhay ang simbahan, ramdam niya ang bawat bahagi ng katawan. Bakit? Dahil dumadaloy ang iisang Espiritu Santo sa buong katawan upang makalakbay natin si Kristo. Kaya, gusto kong ibalik doon. Yun ang, kaya natutuwa ako na napili ninyo bilang pagbasa. Ang Lucas 24. Ang kwento ng Emmaus. Dahil dun sa kwento ng Emmaus, at nabanggit sa akin ni Bishop Ray, originally sana gagamitin niyo daw pangalan ng inyong pagtitipon na Isiklab.
Pero dahil narinig ninyo na ginagamit na ito ng isang political group, tiyap na lang. Sabi ko kay Bishop Ray, very good, Bishop Ray. Mas maganda ang liyap kaysa siklab. Kasi ang siklab, kung minsan lingas pugon lang yan. Sumiklab, patay. At ganyan ang maraming mga Katoliko. Isang siklab lang, wala na. Ang importante yung sustain, yung liyap, nagliliyap, nagniningas ang pananampalataya. Ramdam nila yung ningas, yung liyap. Wala na. Pero alam mo, hindi pa rin siya nakikilala. Ramdam nila, parang iba yung nararamdaman nila sa kalooban nila habang pinakikinggan nila ang salita ng Diyos. Pero hindi pa rin siya kilala. Mula sa salita, dinala muna sila sa Eucharistia. At nung umupo na sila, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya, hinati niya, at ibinahagi. At pag sinabing, oh, the priest acts in the person of Christ. No, the whole church must act in the person of Christ. Kasi pag nakilakbay na si Kristo sa atin, makikilakbay na si Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan natin. Yun ang simbahang nagmimisyon. Kaya kung alam lang nating kalakbay, ay kapwa Katoliko natin, tayo nagmimisyon. Karamihan sa atin, pag nag-volunteer sa simbahan, ang gusto niyong paglingkuran ang simbahan. Tama ba yun? Oo, pero hindi pa lubos na tama. Sabi ni Pope Francis, isa sa mga malaking problema natin sa simbahan ay yung tinatawag niyang self-referentiality. Parochialistic in the negative sense of the word. Exclusive. Hindi kayo tinawag para paglingkuran ng simbahan. Hindi. Tinawag kayo upang paglingkuran ang daigdig, ang lipunan bilang kabahagi ng simbahang katawan ni Kristo. Yun siya. At madalas namimiss natin yon. Kaya hindi sapat yung mga ministry na maglingkod lang sa simbahan. Tayo ba, lalo ng mga laiko, nagiging tagapaglingkod ng sandaigdigan? Alam niyo yung ating pinakasikat na panalangin sa Espiritu Santo. Sinasabi natin, come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. We will not renew the face of the earth. Ang misyon na ito hindi atin, misyon na ito ng Diyos. He will renew the face of the earth through you. Ang lahat ng dapuan ng Espiritu Santo ay nabubuklod sa katawan ni Kristo. At kaya na niyang ipahayag, ang buhay ko'y hindi na akin. Yun ang ibig sabihin ng maging Kristiyano. Yung sabihin mo, ang buhay ko'y hindi na akin. Ito'y kay Kristo na bubuhay sa akin. My life no longer belongs to me. It belongs to God, to Christ who lives in me. I live by faith in the Son of God who loved me and has offered, has given up His life for me. Kaya ang sabi niya, and I live, not I anymore. Itong buhay ko ito, hindi na ito akin. Kung ako'y alagad niya, ito'y kay Kristo. Kikilos siya sa pamamagitan natin. Yan ang simbahang nagmimisyon sa daigdig. We shall renew the face of the earth? No, we won't. He shall renew the face of the earth through us. Kaya siya umakyat sa langit para bumaba ang banal na Espiritu. At pag bumaba ang Espiritu sa pamamagitan natin,
makakalakbay na ng Diyos ang buong daigdig. Hindi lang kapwa Katoliko, hindi lang kapwa Kristiyano, hindi lang kapwa mananampalataya, hindi lang kapwa tao, kundi bawat kapwa nilalang dito sa mundo. Ang synodality ay pakikilakbay ng Diyos sa daigdig sa pamamagitan ni Kristo na bubuhay sa kanyang mga alagad na pinagbubuklod niya Espiritu Santo. Amen. Amen. Yun ang communion. Walang community kung walang communion. Ang communion ay the spiritual bond. Ang spiritual na pagbubuklod na kahit wala ka, nandiyan ka pa rin. Siyang bumubuklod sa atin upang may turing natin ang bawat isa bilang kabahagi natin. At maramdaman natin ang sakit na nararamdaman ng kapwa, maramdaman din natin ang kaligayahan na nararamdaman ng ating kapwa. You cannot have a synodal church without communion. And you cannot have participation without communion. Magkakarugtong yan. Pero ang participation ay participation sa buhay ni Kristo at sa misyon ni Kristo. Kaya, hindi pa tayo simbahan kung happy together lang tayo. Ang tawag yan, club. The church is not an exclusive club of people who decided to walk together and are happy to be together. Okay, masaya. Sama-sama tayo dito. Kasi lahat naman kayo, mga volunteers ng Diocese of Imus. Masaya, tayo-tayo. But we're not called to be an exclusive club. Mula ngayon, ang tanong natin, ano ang misyon ni Kristo? Paano tayo nakikimisyon sa Panginoong Hesukristo sa kinalalagyan natin saan man tayo sa daigdig? Kung ikaw ay bahagi ng iyong parokya, ano ang misyon ng parokya? Ano ngayon kung may parokya dito? Alam niyo po, lalo na kayo sa Imus, pinulong sa akin ni Bishop Ray. Nung nagsimula yata siya maging bispo ng Diocese of Imus, wala pa sa 2 milyon ang populasyon ninyo. Ngayon, 4.5 million ang populasyon ninyo. Alam niyo ba yon? Ngayon, marami kayong parokya. And usually, yung mga parokya na yan nakapaloob sa mga mas malalaking mga subdivision, mas malalaking mga pamayanan. Tapos, ang pumupunta sa parokya ay yung sanay lang doon sa parokya, kabahagi ng parokya. At madalas na tendency ng ating parokya ay paglingkuran lang natin yung pumapasok ng simbahan. Wala tayong pakialam doon sa hindi lumalapit sa simbahan. Ang panawagan ni Pope Francis, kung hindi lumalapit ng simbahan, ang ating mga kapwa-alagad, kailangan simbahan ang lalapit sa kanila. Ang simbahang lumalabas. Kaya sinabi ni Pope Francis, ang sabi niya, kumakatok sa pinto ang Panginoong Hesukristo. At ang common image natin ng pagkatok niya sa pinto, kumakatok siya para patuloyin natin siya, para pumasok siya sa ating mga puso, sa ating mga pamayanan. Sabi niya, hindi. Kumakatok si Kristo mula sa loob. Ang gusto niya, buksan natin ang pinto para lumabas tayo sa daigdig. To make a difference. May gawain tayo. Ito ang misyon ni Kristo ng pagtubos. Hindi magaganap ang kanyang misyon kung hindi siya makikilakbay sa tao sa pamamagitan ng sambayanan ng kanyang mga alagad na pinagbubuklod niya sa isang espiritu upang mabigyan ng lakas at kapangyarihan na makilahok hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa kanyang misyon na mapagpahag sa sandaigdigan. Amen. Amen. Yun ang Synodal Church. Well, salamat kay Pope Francis
At itong word na synodality ay bumalik sa bokabularyo. Pero hindi ito bago. Ano po? Hindi ito bago. Matagal nang ginagamit ang word synod. Pero ina-apply ito sa mga obispo. Synod of Bishops. Na nanod ng mga obispo ay parang konsultasyon, na pandaigdigang konsultasyon tungkol sa mga katuruan, mga topic na may kinalaman sa mga aspeto ng buhay pananampalataya ng simbahang Katolika. Ang tawag ko sa synodality ngayon ay Platform of Papacy ni Pope Francis, na walang ibang hangarin kundi maitaguyod, maipagpatuloy at mabigyan ng lubos na kaganapan ang pagbabago, ang reforma ng simbahan na sinimulan sa Second Vatican Council. At ang reformang ito ay may dalawang aspeto. Sa Italiano, ang tawag sa unang aspeto, aggiornamento, na ang ibig sabihin ay pagtugon sa mga tanda ng panahon, responding to the signs of the times. Kailangan updated tayo. Ang mga simbahan natin ay buhay ngayon, dito. Ang mga simbahan natin, hindi mga museo yan. Marami sa mga simbahan sa Europa, para pag pumasok ka, magbabayad ka ng admission fee. Tandang-tanda ko pa, nung nag-aral ako sa Belgium, pumunta ako doon sa katedral ng Antwerp, pumapasok ako, hinarang ako. Excuse me, sir, you have to pay admission fee. Ang sabi ko, what? Isn't this church? Ang sabi niya, yes, but it is also a museum. Narito yung mga sikat na painting ni Rembrandt, ni Van Eyck, at mga sikat na Flemish artists. Sabi ko, hindi ako naparito para hangaan ang mga obra ng mga Flemish artists. Kahit ina-appreciate ko din sila. Narito ako para magdasal. Pwede ba akong pumasok at magdasal? Ang sabi nila, gusto niyo magdasal? Doon kayo sa tabi. Merong chapel na maliit doon. Doon daw ako magdasal. Di ba masaklap yun? Gusto niyo bang mangyari? Darating ang panahon, wala nang papasok sa simbahan natin kundi turista. Tulog yung katabi. At mga turistang walang ibang gustong gawin, hindi magpipicture ng magpipicture ng mga nakikita nila doon sa loob. Katatapos lang namin mag-pilgrimage, ni-scandalize ko ako. Doon sa Basilica ni Santa Teresa, St. Teresa of Lisieux, ang laki-laking basilika. Meron silang 24-hour adoration daw of the Blessed Sacrament. Naka-exposed ang Holy Eucharist. May nagdadasal ba? Wala. Papasok ang mga tao, mga turista, ikot ng ikot, picture ng picture, maiingay. Yan ang mukha ng simbahan na ayaw nating mangyari sa atin. Amen ba dyan? Amen! Ang simbahan ay buhay. Pasalamat tayo sa Diyos dahil marami akong nakatagpo ng mga obispo sa Europa, sa Amerika, sa Canada, New Zealand, Australia. Ang sabi nila, alam niyo, sa totoo lang, dito sa amin, ang 5 parokya, ginagawang isang parokya dahil matatanda na ang mga pari namin. Ang mga average age ng mga pari nila, 70 to 80 years old. Kuminsan, 85 years old na yung pari, parish priest pa siya, at gagawin siyang parish priest ng 5 parokya, na mga naghihingalong parokya, na kung meron silang 100 na parokyano, ang nagsisimba marami ng 5. Ang sabi sa akin, you know, Bishop, we love Philippines. Because when they come to our parishes, they give life to our churches. Nagdadala daw sila ng simbang gabi,
ng celebration ng Nazareno, ng mga pistang Santo Niño, at nabubuhay na muli ang mga naghihingalong simbahan. And believe it or not, this is happening all over the world. May misyon ang mga Pilipino. At marami sa ating mga OFWs, hindi naman yan lumabas ng Pilipinas para mag-misyon. Kaya lumabas yan ng Pilipinas, naghahanap ng trabaho. They come from the poorest of the poor. Ang mga migrant Filipinos, bago sila nag-migrate abroad, nag-migrate muna locally. Kaya dumoble ang populasyon, nag-triple ang populasyon ng Imus because of local migration. Please be conscious of that. Ang mga populasyon ninyo, majority ng Cavite, hindi na Caviteño. Please be conscious of that. At may mission kayo para pagbuksan nyo sila ng pinto at maging kabahagi din sila ng inyong mga parokya. Kung hindi man sila pumasok, lumabas kayo! Hanapin nyo sila, halughugin ang buong Cavite. Yan ang mission ninyo. At yan ang mga poorest of the poor. Salamat sa Diyos, karamihan sa mga industriya narito sa Cavite. Kaya maraming trabaho dito sa inyo. Samahan niyo po. Kaya Hindi ako lang kung saan-saang probinsya ang pinagmulan nila, napapadpad sila sa Kamaynilaan. Titira yan sa mga squatter kasi yun lang ang kaya nila. Kakarampot na sweldo lang ang kikitain nila. Wala silang hangarin kundi mapaaral lang ang mga anak nila para magkaroon ng kaunting pag-asa. At kapag natapos ang anak nila, walang ibang hangarin kundi mag-abroad at layasan ng bansang ito. Gusto ba natin na mapanatili itong trend na ito na nilalayasan ng bansa natin dahil ang tingin nila hindi uunlad ang buhay nila sa bansang ito? Maraming dapat magbago sa Pilipinas, sa ekonomiya ng Pilipinas, sa politika sa Pilipinas. At pag nagsalita mo ganyan, sabihin niya, ay, hindi na trabaho ng simbahan, politika na yan. Send forth your spirit and renew the face of Philippine society. Yun ang mission natin. Ano sila, mapa-Diyos. Kaya kung guru ka, you have to make a difference na ang iyong ministry, ang edukasyon, hindi lang siya profesyon, kundi bukasyon. Kung abogado ka, sana hindi lang yan profesyon, kundi maging bukasyon. Kung politiko ka, sana huwag kang maging mangurakot na politiko. Dahil ang pagiging politiko ay bukasyon. Yan ay magandang vocation. The vocation to serve the common good. Hindi personal good, hindi common good. Para maiangat hindi lang sarili nyo o sarili mong pamilya, kundi ang Pilipinas, ang ating lipunan. What difference does it make that the church exists in Imus? Yan ang hamon ko sa inyo. There is a diocese of Imus. It is a vibrant church. And I would like to know if it is really alive. Kung tunay na buhay ang simbahan o sambayanan ng mga alagad ni Kristo, gusto kong makita ano ang impact ng Diocese of Imus sa buong lipunan dito sa Cavite. At kung paano niya naaabot pati yung mga migrante na napapadpad sa paligid ninyo na naghahanap ng kaunting pag-asa. Ganyan ka-konkreto ang synodality. So, kami po ay tinawag upang makilahok doon sa Synod of Bishops. At kakaiba itong synodong ito. Kasi yung ibang mga synod, usually, mga doctrinal topics ang pinag-uusapan. But for the first time, kapatid, hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo
pero gusto kong malaman kung saan ka nang gagaling, where you are coming from. Isasantabi ko ang paunang hatol, my great prejudice, ang bias ko, ang judgment ko, isasantabi ko. Kaya nga, di ba, ano ang Pilipino ng to understand? Understand. Unawa, di ba? Pag unawa, may narinig ako, isang anthropologist, ang sabi niya, ang pinanggalingan daw ng salitang unawa, inuuna ang awa. Hindi paghatol. Kapag pinauna mo ang paghatol mo sa kapwa, hindi mo na siya pakikinggan. Iuna yung aba, iuna yung awa. At kapag pinauna natin ang malasakit, ang habag, mas magiging bukas tayo at mas mabilis kumilos ang Espiritu Santo sa pamamagitan nating lahat. Yun po. Sorry, ubus na ang panahon ko. Yun ang ibig sabihin ng pakikinabang na tinutukoy natin o tinatawag natin synodality. Muli, inuulit ko, synodality is not just about walking with each other. Even if that is important. Above all, synodality is about God walking with all humankind through our Lord Jesus Christ, present and alive in the community of His disciples, bonded together by the same Holy Spirit, in communion, in participation, so that we can all participate in the redeeming mission, the salvific mission of Jesus Christ, to proclaim the good news of salvation to the whole world. Yun po ang summary ng synodality. Maraming salamat.